Magandang umaga mga mag-aaral. Ako si Binibining Kathleen R. Montevilla or si Teacher Kat na inyong guro sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 8. Ang video lesson na ito ay naglalaman ng mga gawain at pagsasanay upang ikaw ay matulungan sa iyong pag-aaral habang wala pa tayo sa loob ng silid-aralan. Ito ay naglalayong mabigyan ka ng oportunidad sa iyong pagkatuto. Upang pasimula ng ating talakayan, ang paksa natin ngayong umaga ay tungkol sa pagpapaunlad ng kakayahang maging isang leader at tagasunod. Ngayon, ihanda ang inyong ballpen, notebook at ang inyong sarili para sa pagsisimula ng ating aralin. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang makamit ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Pangalawa, nasusuri ang katangian ng mapanagutang leader at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanood. Pangatlo, nahihinuha na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang leader at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. At ang huling layunin ay naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging mapanagutang leader at tagasunod. Para sa panimulang gawain, pamilyar ba kayo kung ano ang nasa larawan? Ito ang tinatawag na Instagram. Ito ay isang app or application na pwede niyong i-download at i-install. Layunin nito makipag-interact or socialize ka sa ibang tao. Dito ay may mga iba't ibang larawan na ipinapakita at pwede mong pusuan at pwede mong i-follow ang mga taong hinahangaan or iniidolo mo. At para sa pagkatuto bilang isa, tayo ay magsasagawa ng isang activity na pinamagatang If You Know Me, Please Follow Me. So, ang gawain na ito ay may dalawang bahagi. Una, gaya sa Instagram, may mga larawan na ipapakita sa inyo. At ito ay inyong huhulaan or aalamin ninyo kung sino ang tinutukoy dito. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Pangalawa, inyong aalamin ang pakahulugan ng salitang leader at tagasunod gamit ang iba't ibang sources o references. Para sa mga mag-aaral na may cellphone, maaari kayong mag-search sa internet. Pumunta lamang kayo sa Google at i-search ito. Pero isusulat nyo pa rin kung anong link o references ang ginamit ninyo. At para naman sa mga mag-aaral na walang cellphones, maaari kayong maghanap sa libro, gaya na lamang ng diksyonaryo. Maaari din kayong magtanong sa mga kasamahan ninyo sa inyong tahanan. Pero, isusulat nyo pa rin sa inyong kwaderno kung sino or anong sources o references ang ginamit ninyo. So, simulan na natin ang unang bahagi. Alamin kung sino ako. Itinuturing na isa sa pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas noong 1491 hanggang 1542. Siya ay kilala rin sa pangalan na Kulipu-Lapu. Siya ang bayani ng Mactan at manlulupig ni Magellan. Inilarawan siya bilang istrikto, matalino at hindi nagpapatinag. Alamin kung sino ako. Next. Isinilang noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Dahil sa kanyang pagmamahal sa sariling bayan, ay nag-aral siyang mabuti. May akda ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere, isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Alamin kung sino ako. Next. Isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo na makikita sa 10 pisong barya na isyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Binansagan siyang ama ng katipunan. Siya ang nagtatag at lumaon, naging supremo ng kilusang katipunan na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya
at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Kinilala rin siya ng ilang mga dalubhasa sa kasaysayan bilang unang Pangulo ng Pilipinas, subalit hindi siya opisyal na kinikilala. Next. Isang Pilipinong general, politiko at pinuno ng himagsikan. Unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya rin ang pinakabatang Pangulo ng Pilipinas. Alamin kung sino ako. Next. Para sa huling larawan, siya ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na makikita sa 20 pisong papel na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ipinangalan sa kanya ang lungsod ng Quezon sa Kalakhang, Maynila at lalawigan ng Quezon. Siya rin ang tinatawag bilang ama ng wikang pambansa. Alamin kung sino ako. Ang mga kilalang tao na ipinakita sa bawat slides ay ilan sa mga naging pinuno o leader sa bansang Pilipinas. Sila ay may kanya-kanyang kontribusyon upang maging ganap na malaya ang ating bansa. At para naman sa ikalawang bahagi, alamin ang pakahulugan ng salitang leader at tagasunod. Tandaan, para sa mga mag-aaral na may cellphone, maaari kayong mag-search sa internet. Pumunta lamang kayo sa Google at i-search ito. Pero, isusulat nyo pa rin kung anong link o references ang ginamit ninyo. At para naman sa mga mag-aaral na walang cellphones, maaari kayong maghanap sa libro, gaya na lamang ng diksyonaryo. Maaari din kayong magtanong sa mga kasamahan ninyo sa tahanan, pero isusulat nyo pa rin kung sino or anong sources o references ang ginamit ninyo. So, leader, tagasunod. Alamin ang pakahulugan. Para sa pagpapaunlad na bahagi, dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2, leader o tagasunod. Ngayong alam niyo na kung ano ang pakahulugan ng leader o tagasunod, tukuyin naman natin kung ano nga ba ang gampanin ng isang leader at tagasunod. So, para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat ang salitang leader kung ito ay patungkol sa tagapanguna. Isulat naman ang salitang tagasunod kung ito ay nagsasabi ukol sa gawain ng kasapi. Isulat ang sagot sa inyong sagutang kwaderno. Para sa unang tanong, gumagabay upang makamit ang pangarap o pangitain ng samahan. Leader o tagasunod. Gumagabay upang makamit ang pangarap o pangitain ng samahan. Leader o tagasunod. Pangalawang tanong, gumaganap ng tungkulin na inaatas ng nakatataas. Leader o tagasunod. Gumaganap ng tungkulin na inaatas ng nakatataas. Leader o tagasunod. Pangatlong tanong, nakikiisa adhikain ng asosasyon tungo sa pagkamit ng layunin. Leader o tagasunod. Nakikiisa sa mga adhikain ng asosasyon tungo sa pagkamit ng layunin. Leader o tagasunod. Para sa ika-4 na tanong, nangunguna sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at mga gawain. Uulitin ko, nangunguna sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at mga gawain. Leader o tagasunod. At para sa huling tanong, nagpapatupad ng matalinong pagpapasya. Uulitin ko, nagpapatupad ng matalinong pagpapasya. Leader o tagasunod. So matapos sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2 or 2, atin namang alamin ang mga aralin sa paksang ito. So ano nga ba ang leader? So ang leader, ang taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat ng tao. Ibig sabihin, siya ang tagapanguna sa isang samahan na naglalayon na payabungin ang bawat kakayahan ng kanyang kasapi na tumutugon sa adhikain ng grupo. Siya rin ang tagapatnubay at nagsisilbing liwanag sa kanyang mga kasamahan. Halimbawa, siya ang namumuno sa mga programa, proyekto
at gawain ng grupo na kaugnay ng pangarap or vision ng isang organisasyon. Ano naman ang tagasunod? So, ang tagasunod, ang taong sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. So, sila naman ang mga nasasakupan o tagasunod na may layuning kamtin ang pangitain ng grupo habang nagpapaunlad ang kanilang mga kakayahan. Sila ang sama-samang nagtataguyod at gumaganap sa iba't ibang gawain at adhikain. So next, atin namang alamin kung ano nga ba ang katangian ng isang leader. So ang isang leader ay aktibo, may pangitain o nakikita ang hinaharap, mapanuri, may kakayahang ayusin ang mga suliranin, may kakayahang manghikayat, may kakayahang makinig at umunawa sa mga suhestyon at saloobin ng mga nasasakupan, may malakas at matibay na kalooban, may kakayahang magpasya, at may kakayahan sa pakikipag-usap. So, ayon kay Dr. Eduardo Morato 2007, may iba't ibang uri ng pamumuno. Ito ay ang pamumunong inspirasyonal, pamumunong transformasyonal, at pamumunong adaptibo. So, ano nga ba ang pamumunong inspirasyonal? So, ang pamumunong inspirasyonal, ang uring ito ay tumutukoy sa pamumuno na nagbibigay ng mabuting halimbawa sa kanyang nasasakupan. So, halimbawa, pinangungunahan niya ang layunin ng samahan na siya mismo ang nagpapakita kung ano ang kanilang gagawin. So, nagiging mabuti siyang halimbawa or modelo para sa mga kasapi. At ang pamumunong transformasyonal naman ay nagsisilbing tagapayo at tagapamatnubay ang pamumuno sa ganitong uri. So, may kakayahan ang leader upang makapagsagawa ng mga pagbabago sa kanyang pinamumunuan. So, dito, mahusay siyang tagapagturo at nagagawa niyang maging kalakasan ang kahinaan upang magamit sa pagkamit ng adhikain ng grupo. So, layunin nito ang paghahatid ng mga inobasyon at pagtuon ng pansin sa kabutihang panlahat. At ang huli naman ay ang pamumunong adaptibo. So, ang uring ito ay nangangailangan ng isang pinuno na may mataas na kakayahang emosyonal. So, kilala niya ang kanyang sarili, maging ang kanyang mga kakayahan. Ang uri ng kanyang pamumuno ay nakabatay sa kung ano ang kasalukuyang nagaganap. Ang adaptibong leader ay nagtataglay ng kakayahang mabasa mo sa ibaba. So ito ay ang pamunuan ang sarili, umaangkop sa kasalukuyang pangyayari, makitungo sa iba't ibang uri ng tao, at makisama sa iba't ibang uri ng personalidad. So tandaan, ito ang iba't ibang uri ng pamumuno ayon kay Dr. Eduardo Morato 2007. Yun ay ang mga pamumunong inspirasyonal, pamumunong transformasyonal, at pamumunong adaptibo. So next, katangian ng isang leader. Number 1, naglalaan ng panahon sa pagsasanay na makapag-unlad ng kaalaman at kasanayan. Number 2, nagpapaunlad ng sarili sa iba't ibang aspeto. Number 3, huwaran sa kanyang pamumuhay. Number 4, kinikilala ang karapatan at kakayahan ng iba. Number 5, may layuning paunlarin ang bawat kasapi. Number 6, nakapagpapasya patungo sa kabutihang panlahat. Number 7, nalalaman ang patutunguhan ng organisasyon. At ang number 8 ay naisa sa katuparan ang paraan sa pag-abot ng pangitain ng samahan. So ano naman ang katangian ng isang kasapi? Ang katangian ng isang kasapi ay aktibong makilahok sa programa ng samahan, paunlarin ang mga kasanayan at kakayahan tungo. Number 3, magpakita ng kasigasigan o kasipagan na mabahagi ng kaalaman. Number 4, kumilala at magpasakop sa namumuno. Number 5, magkaroon ng malinis na interes sa pagsali sa samahan. At ayon kay Kelly 1992, may uri at antas ang pagiging tagasunod or levels of followership. So ito ay nahahati sa 3.
antas ng pagiging tagasunod, paraan ng pag-iisip, kritikal o hindi kritikal, pakikilahok, aktibo or hindi aktibo. Kapag sinabi nating uliran, ang paraan ng pag-iisip nito ay mataas at ang pakikilahok nito ay mataas. Pag sinabi naman nating hiwalay, ang paraan ng pag-iisip nito ay mataas, pero ang paraan ng pakikilahok nito ay mababa. At pag sinabi naman nating umaayon, so ang paraan ng pag-iisip nito ay mababa, pero ang paraan ng pakikilahok naman ay mataas. At pag sinabi nating pragmatiko or practical, nasa gitna lamang ito. At pag sinabi din natin at para naman sa pakikilahok, nasa gitna pa rin ito. At pag sinabi naman nating passive or hindi aktibo, so parehas mababa ang paraan ng pag-iisip at pakikilahok nito. So matapos niyong malaman ang mga katangian ng leader at tagasunod, dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. So ito ay may dalawang bahagi. Una, isulat ang ML kung ang pahayag ay tumutukoy sa mabuting leader. Isulat naman ang DML kung hindi. Ito nagpapakita ng pagiging mapanagutang pamumuno. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang kwaderno. At ang pangalawang bahagi naman ay sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutunan sa araling ito. So, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa inyong sagutang kwaderno. So, handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. So, para sa unang bahagi, ML or DML. Yan ang isusulat nyo lamang sa inyong kwaderno. So, sa unang tanong, ibinabahagi ni Leo ang mga pangarap niya para sa samahan na kanyang pinamumunuan upang sama-sama nilang maabot ito. Ibinabahagi ni Leo ang mga pangarap niya para sa samahan na kanyang pinamumunuan upang sama-sama nilang maabot ito. ML or DML. Para sa ikalawang tanong, kapag may mga biyayang para sa mga kasapi, ay inuuna muna ni Jaime ang kanyang mga kaibigan. Kapag may mga biyayang para sa mga kasapi, ay inuuna muna ni Jaime ang kanyang mga kaibigan. ML or DML. Para sa ikatlong sitwasyon, sa tuwing nagkakaproblema sa grupo nila Carol, ay agad niyang kinakausap ang mga kasapi na hindi nagkakaunawaan. Sa tuwing nagkakaproblema sa grupo nila Carol, ay agad niyang kinakausap ang mga kasapi na hindi nagkakaunawaan. ML or DML. At para naman sa ikaapat na sitwasyon, tinuturuan ni Kiel ang mga kasapi ng grupo upang mapaunlad ng mga ito ang kanilang sariling kakayahan. Tinuturuan ni Kiel ang mga kasapi ng grupo upang mapaunlad ng mga ito ang kanilang sariling kakayahan. ML or DML. At para sa huling bahagi sa unang gawain, hinahayaan lamang ni Zoren ang mga miyembro na magtrabaho. Bilang leader, ito ang tungkulin niya na maging tagapagsunod lamang. ML or DML. Uulitin ko, hinahayaan lamang ni Zoren ang mga miyembro na magtrabaho. Bilang leader, ito ang tungkulin niya na maging tagapagsunod lamang. ML or DML. Next, para naman sa ikalawang bahagi, piliin ang letra ng tamang sagot. Ito ay inyong isusulat sa inyong kwaderno. So, para sa unang tanong, alin ang hindi nagpapakita ng pagiging isang mabuting leader? Alin ang hindi nagpapakita ng isang pagiging mabuting leader? A. Pagpilit ng pansariling layunin. B. Pakikinig sa hinaing ng mga kasama. C. Pagbabahagi ng pangarap ng samahan. Letter D. Pangangalaga sa kapakanan ng mga kasapi. Letter A. Pagpilit ng pansariling layunin. Letter B. Pakikinig sa hinaing ng mga kasama. Letter C. Pagbabahagi ng pangarap ng samahan. At letter D. Pangangalaga sa kapakanan ng mga kasapi. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasanayan or skills na ulirang tagasunod ayon kay Kelly 1992? So, ang tinatanong dito is ulirang tagasunod.
Alin sa mga sumusunod ang hindi kasanayan or skills ng ulirang tagasunod ayon kay Kelly, 1992? A. Job skills. B. Organizational skills. Letter C. Communication skills. Or letter D. Values component. A. Job skill. B. Organizational. C. Communication. D. Values component. Number 3. Ang taong ito ay nagsisilbing tagapanguna ng isang samahan. Layunin niya na paunlarin ang bawat isa patungo sa pag-abot sa pangitain o pangarap. Ang taong ito ay nagsisilbing tagapanguna ng isang samahan. Layunin niya na paunlarin ang bawat isa patungo sa pag-abot sa pangitain o pangarap. A. Leader. B. Tagasunod. C. Tagasuporta. D. Tagapamayapa. Para sa tanong 4 hanggang 5, ito ang pagpipilian. A. Inspirasyonal. B. Adaptibo. C. Rasyonal. D. Transformasyonal. So, para sa ika-4 na tanong, anong uri ng pamumuno ang ipinapakita kung ang leader ay naging mabuting ehemplo sa mga kasapi? Anong uri ng pamumuno ang ipinapakita kung ang leader ay nagiging mabuting ehemplo ng mga kasapi? A. Inspirasyonal. B. Adaptibo. C. Rasyonal. D. Transformasyonal. So, para sa huling tanong sa ating ikalawang bahagi, si Glenda ay nagsisilbing mentor o tagapagturo sa kanyang mga kasama. Anong uri ng pamumuno ang ginagamit dito? Si Glenda ay nagsisilbing mentor o tagapagturo sa kanyang mga kasama. Anong uri ng pamumuno ang ginagamit dito? A. Inspirasyonal. B. Adaptibo. C. Rasyonal. D. Transformasyonal. So, para naman sa pakikipagpalihan, ito ay may dalawang bahagi. So, una, punan ang talahanayan. At pangalawa, gagawa kayo ng action plan. So, para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, narito ang panuto. So, intindihing mabuti, punan ang talahanayan sa ibaba, magtala ng pangalan ng isang leader na kilala mo na nagpakita o nagpapakita ng pagiging mabuting pinuno. Maaaring ito ay iyong nakasama, naobserbahan, o nabalitaan. Maaaring lagyan ng larawan kung may paraan, gawin ito sa iyong sagutang kwaderno. So, narito ang halimbawa para sa gawain sa pagkatuto bilang 4. So, makikita sa table na ito ay may 4 na bahagi. So, ang una, isusulat ninyo sa inyong notebook ang pangalan ng leader, kung sino ang inyong napili. Pangalawang bahagi, isusulat ninyo kung anong larangan ang meron siya. At pangatlo, kung anong katangian ang meron siya. At ang huling bahagi ay kung ano yung mga mabubuting nagawa niya. So, katulad sa halimbawa dyan, sa pangalan ng leader, si Efren Peña Florida, larangan niya is edukasyon, ang katangian niya is may pangitain or vision or may malasakit sa kapwa, at ang kanyang mabuting nagawa ay nagpasimula ng kariton classroom na nakaabot ng mga batang lansangan. So, ganyan yung inyong gagawin para sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Uulitin ko, ito ay gagawin ninyo sa inyong kwaderno. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, kayo dito ay gagawa ng isang action plan. So, narito ang panuto. Mag-isip ng uri ng paglilingkod na tutugon sa pangangailangan ng mga tao sa inyong paligid. So, gumawa ng plano sa pagsasakatuparan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Gawin ito sa inyong kwaderno. So, narito po ang halimbawa para sa plano ng pagsasagawa ng paglilingkod. So, ito ay gagawin nyo ay gagawa kayo ng table. So, ilalagay ninyo dito ang pamagat ng proyekto, petsa, lugar kung saan, ano ba ang layunin, sino-sino ang mga komite sa paggawa, sino-sino ang mga taong paglilingkuran, at ano ang inaasahan ninyong resulta. So, gaya sa gawain sa pagkatuto bilang 4,
Ito rin ay gagawin ninyo sa inyong sagutang kwaderno. At para naman sa huling bahagi ng ating talakayan or paglalapat, so ang gagawin ninyo sa gawain sa pagkatuto bilang 6 ay gagawa kayo ng isang refleksyon. So narito ang panuto. Sumulat ng refleksyon tungkol sa isinasagawang pagtulong. Gamiting gabay ang mga tanong sa ibaba. Isama ang nabuong plano mula sa gawain 6 at ang mga katunayan ng pagsasagawa ng kilos bilang mapanagutan leader or tagasunod. Gawin ito sa isang malinis na papel. So, nandito yung mga tanong. Una, ano ang inyong isinagawa at ano ang naging bahagi mo rito? So, pangalawa, ano-ano mga katangian bilang leader or tagasunod ang napaipakita mo mula sa pagbuo ng plano at pagsasagawa nito? Pangatlo, ano ang naramdaman mo matapos maisagawa ang plano? Ipagpatuloy mo ba ito kapag bumalik na sa normal ang lahat? Kung oo, ipaliwanag. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa paksang pagpapaunlad ng kakayahang maging isang leader at tagasunod. So, laging tatandaan, maging mapanuri at magkaroon ng malinis na hangarin sa pakikilahok. Ilaan ang sarili para sa mabubuting gawain. Muli, ako si Binibining Kathleen R. Montevilla or si Teacher Kat, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Maraming salamat sa pakikinig!